There are many reasons why Japan-Philippine cooperation should be taken to a new level. The security landscape, both regionally and globally, has grown increasingly complex and unpredictable. Nananatiling ugat ng mataas na tensyon ang South China Sea. Ito ang personal na obserbasyon ni Japanese Ambassador to the Philippines, Endo Kazuya, simula nang dumating ito sa Maynila noong Marso ng nakaraang taon. Sa isang pagpupulong, sinabi ng kinatawan ng Japan na kapuri-puri ang posisyong ipinapakita ng gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng mga insidente sa pagitan ng mga Filipino at Chinese vessels. Nagpapakitaan niya ito ng paninindigan ng bansa sa mapayapang resolusyon sa kabila ng sigalot sa West Philippine Sea alinsunod sa 2016 Arbitral Award. Para harapin ang malulubha at masalimuot na hamon sa seguridad, binigyan diin ni Ambassador Kazuya na dapat doblihin ang kasalukuyang pagsisikap ng Pilipinas katuwangan Japan. Ito ay sa pamamagitan na rin ng Reciprocal Access Agreement o RAA na kasunduang magbibigay daan sa pagsasailalim sa pagsasanay at posibleng operasyon ng armed forces ng dalawang Asian countries. Once the RAA comes into effect, our level of cooperation will enter a new phase. The Japan Self-Defense Forces will be able to engage in advanced training with the armed forces of the Philippines, particularly in joint U.S.-Philippines exercises such as Barikatang, Kamandag, and Sama-Sama. Together, we will continue to fortify our security and defense cooperation with allies and like-minded partners such as the U.S. and Australia, sending a powerful message of our unwavering commitment to regional peace and stability, anchored on the rule of law. We will persevere in pursuing these efforts while maintaining high-level communication. Noong nakaraang taon, nasaksihan ang pagsulong sa kooperasyon ng Pilipinas at Japan para sa seguridad at depensa, kabilang na ang pagpapaigting ng pagbisita at talakayan. Paliwanag ng Japanese Ambassador, ang mga hakbang na ito ay hindi lang nagpatibay ng relasyon ng Japan at Pilipinas, kundi maging ng trilateral cooperation kasama ang Estados Unidos. This moment, the three countries are working on whether we can coordinate the possible telephone call, but it's not, as far as I understand, it's not fixed yet, and we will be notifying the media. Ngunit inanunsyo na ng Malacanang ang nakatakdang pagsasagawa ng virtual na pagpupulong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., outgoing US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Shigeru Ishiba sa January 12. Ayon kay Presidential Communications Office Secretary Cesar Chavez, wala pang detalye ukol sa agenda ng Pangulo. Ang pagpupulong ay kasunod ng Trilateral Summit sa Washington noong nakaraang taon kung saan tinalakay ng mga lider ang seguridad, infrastruktura at mga isyong pang-ekonomiya. Kinumpirma naman ng Department of Foreign Affairs na nakatakda na ang opisyal na pagbisita sa Pilipinas ni Japanese Minister for Foreign Affairs Iwaya Takeshi sa susunod na linggo. Ito ay para sa isasagawang bilateral meeting upang pag-usapan ang politika, depensa, seguridad, ekonomiya, development cooperation at iba pang suliranin ng dalawang bansa. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.